Napabuntong hininga na lamang si Isabel habang naglalakad pa uwi sa kanyang tinitirahan. Ngayon lang kasi siya nakauwi mula sa kanyang trabaho. Kundi lang talaga malaki ang sweldo niya doon, paniguradong nag-resign na siya. Hindi na nga maganda ang pamamalakad ng kumpanya, masama pa ang ugali ng manager nila. Kung pwede lang talaga, matagal niya nang kinutusan ng matandang dalaga na yon. Habang naglalakad, napansin niyang maraming tao ang nakatambay sa kanya-kanya nilang bahay. Dahil sa kanyang nakita, bigla siyang kinabahan. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang bahay at doon, sumalubong sa kanya ang mga kalalakihang binubuhat ang kanyang mga gamit papalabas. Teka lang, ano po nangyayari? Tanong niya. Pero tila wala man lang narinig ang mga ito. Kaya napagpasya niyang pumasok sa loob at doon niya nakita ang landlady. Aling Mirna, ano po nangyayari? Tanong niya. Ibebenta ko na tong lupang pinagtatayuan ng bahay mo. Masungit na sambit nito habang bitbitang abakang pamaypay nito. Aba, hindi naman po ata pwede yan. Hindi po ba pwedeng pagkatapos na lang na 6 na buwan, doon niyo gibain tong bahay? Nagpaunang bayad na po kasi ako ng 6 na buwan eh. Pagmamakaawa niya. Pero tila wala man lang naririnig ang matanda. Hindi ko nakasalanan yon. Kung ganon, ibalik ko na lang po yung pera ipinambayad ko sa inyo. Ang kaninang kalmadong mukha na matanda, biglang nawala at napalitan ng matinding galit. Aba, napakawalang hiya mo naman. Ipinambayad mo na tas babawiin mo, nagastos ko na yung pera. Hindi ko kasalanan kung maaga ka magbayad. Napahilot na lang siya ng kanyang noo, habang pinipigilan ng sarili na patulan ang matanda. Kahit noon pa man masama na ugali nito. Pero pilit niyang tinitiis kasi meron itong maliit na bahay na pinauupahan na kaya ng pera niya. Dahil sa galit, pinulot niya ang mga gamit niya na nasa sahig. Isinilid sa bag na nakakalat sa isang gilid. Pumunta rin siya sa kanyang kwarto at kinuha ang mga importanteng gamit niya doon. Bago tuluyang makalabas ng bahay, hinampas niya muna sa matanda ang bag na hawak niya. Rinig niya ang sigaw nito. Hindi niya na lang yun pinansin. Gabi na, kaya paniguradong mahihirapan siyang maghanap na matutuluyan niya. Ayaw niya naman mag-hotel dahil lang mahal. Mas mahal pa ata ang bayad para sa isang araw niyang pagtulog kesa sa sweldo niya para sa isang buwan. Bakit ba ang malas ko? Gagang landlady kasi yun. Kung alam ko lang, binigay niya lang naman yung pera ko sa mga lalaki niya. Bulong-bulong niya sa sarili. Abala siya sa paglalakad nang biglang may kumalabit sa kanya dahilan upang magulat siya. Ay kabayong tikbalang! Sigaw niya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Agad niya namang tinignan ang taong kumalabit sa kanya. At doon niya nakita ang lalaki nakasuot ng Amerikanong suit habang may suot na shades. Nasa tamang pag-iisip ba tong taong to? Kita ang dilim-dilim tapos naka-shades? Ani niya sa sarili, habang tinitignan ng mariin ng lalaki. Kailangan mo ba na matitirhan? Biglang tanong sa kanya ng lalaki dahilan upang mapaatras siya. Ang random ha? Bakit ba bigla ka nalang lumilitaw dyan? Paano mo nalaman na kailangan ko na matitirhan? Stalker ba kita? Tanong niya habang tumitingin sa paligid. Kailangan niya makasigurado. Kahit wala siyang pera, may tsansang nakawan siya nitong lalaki. May taste ako sa mga babaeng sinusundan ko. At hindi kayo sa mga ron. Tinatanong ko lang kung kailangan mo na matitirhan. Napakamot na lang sa ulo si Isabel dahil sa sinabi nito. Oo nga. Bakit? May alam ka bang pwede kong tirhan? Tanong niya pero imbis sigutin siya ng lalaki. May inabot lang itong papel sa kanya bago umalis sa kanyang harapan. Kahit na nagtataka binuksan niya pa rin ang papel na inabot sa kanya ng lalaki. Sa loob nito may nakalagay na isang address. Tinignan niya pa ang ibang bahagi ng papel pero wala na siyang ibang nakita bukod doon sa address na nakalagay. Ewan ba sa kanya? Pero nakita niya na lang ang sarili niyang naglalakad papunta sa address
na nakalagay sa papel. Nilakad niya lang, bukod sa wala siyang pera, para pampamasahe. Malapit din naman ang address na yon. Hindi rin nagtagal nakarating siya sa isang maliit na bahay. Sa tansya, kasya na ito para sa isang tao. Sinisipat-sipat niya ang buong bahay, hanggang sa may nakita siyang nakadikit sa pinto nito. House for rent. Basa niya. Mukhang ito na yung tinutukoy ng lalaki kanina. Akmang kakatok siya para magtanong nang biglang bumukas ang pinto. Mangungupahan ka ba? Tanong ng babaeng nakasuot din ng Amerikanong damit. Napakurap na lang siya habang tinititigan ng babae. Mukhang napapalibutan siya ng mga taong weirdo ngayon. Oo, mangungupahan sana. May lalaki kasing nagsabi sa akin na pumunta raw ako dito. Hindi pa man siya natapos magsalita. Nang magsalita muli ang babae. Sige, ikaw na mangupahan dito sa bahay. Ang bayad, 5,000 kada buwan. Kasama na rin doon ang kuryente, tubig at internet. Magbayad ka na lang kada katapusan ng buwan. Akmang magsasalita pa sana siya nang biglang umalis ang babae. Naiwan siyang nakanganga habang pinapanood niya ito. Dahil umalis na nga yung babae, wala siyang choice kundi pumasok na. Pwede na rin to. Mas mura pa nga kesa sa inuupahan niya dati. Nang makapasok sa loob ng bahay, malinis na ang loob. Wala ka man lang makikitang alikabok. At imbes na mag-isipan ng kung ano-ano, napagpasyahan niya na lang na pumunta sa magiging kwarto niya. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, napatingin siya sa kanyang bintana. Nakabukas ang ilaw ng kanyang kapitbahay. Mukhang may nakatira ata dito. Yung bahay na nasa kanyang kanan, walang nakatira. Wow! Ang liwanag naman ng bahay nila. Kulang na lang kunin sila ni Lord eh. Sambit niya, bago lumapit sa kanyang bintana at isarado yon. Dahil bago pa lang siya dito, napagpasyahan niyang bigyan ng pagkain ng mga kapitbahay. Hindi naman sa pagmamalaki, masarap siyang magluto. Kaya paniguradong magugustuhan ng mga kapitbahay niya ang iluluto niya, gaya na lang kung paano nagustuhan ng dati niyang asawa ang kanyang niluluto. Napasampal na lang sa sarili si Isabel nang biglang pumasok ang mukha ng kanyang dating asawa. Mukhang namamaligno ata siya dahil kusa na lang lumilitaw sa kanyang isip ang mukha nito. Gutom lang to. Ang mabuti pa kumain na muna ako at wag nang isipin pa ang lalaking yon. Oo, alam kong masarap si Chase, pero mas masarap ang manok na binili ko kanina. Nagulo na lang ni Isabel ang buhok niya at padabog na lumabas para ayusin ang kanyang kakainin. Samantala, nakatayo si Chase sa labas ng isang bahay. Mula kanina, nakatayo na siya roon at nakita niya rin kung paano kausapin ang tauhan niya si Isabel. Ayos na po lahat, boss. Kayo na lang po ang kulang. Sambit ng kanyang tauhan kaya tumango siya bilang sagot. Nang makaalis sa mga ito, akmang papasok na sana siya sa magiging bahay niya nang biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Isabel. At doon bumungad sa kanya ang babae na may bitbit na basura. Akmang lalapitin niya sana ito dahil napansin niyang nahihirapan itong magbuhat ng basura. Pero buti na lang napigilan niya ang sarili dahil naalala niyang hindi pa pala siya pwedeng magpakita dito. Ganun na lang ang pagpipigil niya ng tawa na makita niyang natapilok ang babae sa isang bato. At ang mas malala pa nito, kinakausap nito ang bato. Ano ba naman yan? Kitang dumadaan ako, hindi ka man lang nag-a-adjust. Sira na ngayong araw ko, tas dadagdag pa kayo. Sambit nito bago sipain ng bato papalayo. Hindi rin nagtagal pumasok na ang babae sa bahay nito. Kaya napabuntong hininga naman siya. Laking pasasalamat niya dahil nakita niya muli si Isabel. 1 taon na mula nung nakita niya ang babae. Kaya labis ang pangungulila niya. Kung dati, hinayaan niya itong kumawala sa kanya. Ngayon naman hindi niya nahahayaan pang mangyari yon. Sapat na siguro yung 1 taon tayo nagkahiwalay. Miss na kita, asawa ko. Bulong niya sa sarili, habang may tumutulong butil ng luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang 30 minutos, napagpasyahan niyang pumasok na sa bahay na nasa tabi lang ng bahay ni Isabel.
Bago tuluyang pumasok, sumulya pa muna rito ang lalaki at pagkatapos, doon na siya natulog. Nagising si Chase dahil sa isang malakas na katok na nanggagaling sa kanyang pintuan. Akmang babalik siya sa kanyang pagtulog pero hindi yun natuloy nang marinig niya ang pamilyar na boses. Tao po! Kanina pa ako kumakatok pero ayaw niyang sumagot. Tululaway pa yata kayo eh. Gising na, uy, 9:00 na. Mas nauna ko pang natinolo yung panabong na manok eh, kesa magising kayo. Hindi niya alam kung uunahin niya ang tawa niya o hanapin ang damit niya. Kahit kailan talaga hindi pa rin nagbabago si Isabel. Nang marinig niyang kumatok ulit ito, hinanap niya kaagad ang kanyang damit, pero hindi niya makita kaya hinayaan niya na lang. Nang makarating sa harap ng pinto, agad niyang binuksan ito. At doon bumungad sa kanya ang dating asawa na mukhang maasim na kahit 9:00 pa lang na umaga. Ang tagal buksan. Chase? Gulat na tanong ng babae nang buksan niya ang kanyang pinto. Nakurot na lang ni Chase ang sarili nang maalalang hindi pa pala siya dapat nagpakita dito. Ay! Sambit niya habang kumakaway pa. Akala niya matutuwa ang babae dahil nakita siya nito. Pero, gano'n na lang ang gulat niya nang biglang hinila ng babae ang pintuan at sinarado ito. Huwag kang lalabas dyan. Hindi pwedeng lumabas ng bahay ang mga alagang aso. Dog food dapat yung ibibigay sa'yo eh. At hindi sinigang at tinola. Sigaw ng babae mula sa labas. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo bago lumabas ng bahay. Nakita niyang tumatakbong pumasok si Isabel sa bahay nito. Kaya sumunod naman siya. Isabel, buksan mo tong pinto, parang awa mo na. Sambit niya habang pinipihit ang lock. Para ano? Kung alam ko na may kipagbalikan ka sa akin eh. Hindi ba napag-usapan na natin na hindi na tayo magkakabalikan pa? Alam kong hindi kalimot-limot ang ganda ko, pero mag-move on ka na. Napanganga na lang siya habang pinapakinggan ang mga katagang binitiwan ng babae. Mula ata na magkahiwalay sila, mas lalong nabaliw si Isabel. Hindi naman kasi yun ang tinutukoy ko, Isabel. Gusto ko lang sanang kunin yung dala mong sinigang at tinola. Nagugutom na kasi ako. Sambit niya. At ilang segundo lang ang lumipas bumukas ang pinto. Yung tinola at sinigang ba ang tinutukoy mo kanina? Tanong nito, kaya tumango naman siya bilang sagot. Oo, yun nga ang tinutukoy ko. Sayang din yun. Lalo na niluto mo yung isa sa mga paborito ko, yung sinigang. Kaya nga naging asawa kita dati. Kasi mahilig ako sa maasim. Aray ko po! Napasigaw na lang siya sa sakit. Nang bigla siyang kurutin ni Isabel na malakas. Pilit niyang nilalayo ang sarili sa babae pero hindi niya yun magawa. Ang haba-haba pa naman ako nito. At kung mangurot, pinong-pino. Ah, ganon. Gusto mong ipalaklak ko sa'yo yung sinigang mix? Total mahilig ka sa maasim, di ba? Kapag salita ka, akala mo hindi ka rin maasim. Sambit nito, habang kinukurot pa rin ang kanyang braso. Sure ka maasim ako? Sa pagkakaalala ko kasi, gustong-gusto mong inaamoy ang kilikili ko dati. Kasi amoy akong pulbo. Dahil sa kanyang sinabi, nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paniguradong galit na ito. Talaga ba, Chase? Total mayabang ka rin naman, pues magluto ka ng uulamin mo. Bala ko pa naman bigyan ng ulam ang mga magiging kapitbahay ko. Pero dahil ikaw ang kapitbahay ko, mas pipiliin ko pang kainin na lang yun kesa ibigay sa'yo. Akmang magsasalita siya, pero hindi niya yun naituloy. Dahil tuluyan nang nakaalis ang babae sa kanyang harapan. Tinignan niya ang kanyang braso at makikita mong bakat na bakat doon ang kurot ng babae. Napabuntong hininga na lamang siya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ulam na naging bato pa. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik ng bahay. Nang makapasok si Isabel sa kanyang bahay, agad siyang sumilip sa siwang ng kanyang pinto. At doon niya nakita ang lalaki na kinakausap nito ang sarili. Nang makaalis na ng tuluyan si Chase, doon siya napasigaw ng walang boses habang sinusuntok ang hangin. Diyos ko po, anong gagawin ko?
Sa pagkakaalala ko, may mansyon siya. Pero bakit sa isang maliit na bahay lang siya ngayon nakatira? Ang laki-laki ng kumpanya niya tapos nagtitiis siya sa ganun? Tanong niya sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang postura. Nang mahimasmasan, pumunta siya sa kanyang kusina para kumuha ng maiinom. Pero ang unang bumungad sa kanya, 2 plato at 2 pares ng kubyertos na nakapatong sa kanya lamesa. Mula na magkahiwalay sila ni Chase, nakasanayan niya na maglagay ng pangalawang plato sa kanyang harapan. Dahil ayaw niyang isipin na mag-isa na naman siyang kumakain. Kaya lang naman niya ginagawa yon. Dahil nasanay siyang kasama laging kumakain ng lalaki. Mula na naghiwalay silang dalawa, yun na palagi ang ginagawa niya. Nang maalalang nasa kabilang bahay lang pala si Chase, agad siyang pumunta doon at walang pag-aalinlangang kumatok sa pinto nito. Hindi nagtagal bumukas ang pinto. May kailangan ka ba? Tanong nito sa kanya. Pero imbis na magsalita, hinila niya ang lalaki papasok sa bahay. Sumama ako kumain. Sambit niya, bago ito itulak pa upo sa pagkainan. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. In fairness, may plato na kahanda na. Buti na lang talaga at pumayag ako. Napailing na lang siya at di na kinausap pa ito. Pagkatapos niyang lagyan ng pagkain ng kanyang plato, husang kumikilos ang kanyang kamay at na-realize niya na lang ang ginagawa niya na makita nakatitig sa kanya, si Chase. May problema ba? Nauutal niyang tanong bago bumalik sa kanyang pagkakaupo. I miss this, Isabel. 1 taon na mula na magkahiwalay tayo. Pero hanggang ngayon hinahanap ko pa rin ang pag-aalaga mo sa akin. Sambit nito, habang malungkot na nakatingin sa kanya. 1 taon na nakakalipas. Pero gusto ko pa rin to. Tama ka, 1 taon na nakalipas, kaya wag na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa kumain ka na dahil alam kong kanina ka pa nagugutom. Pagkatapos niya sabihin yun, hindi niya natinignan ito. Mula pa kanina, ramdam niya ang titig nito sa kanya. Pero ni minsan, hindi man lang siya nailang o nagreklamo. Pagkatapos nilang kumain, ay akmang ililigpit niya na ang platong pinagamitan nila nang bigla siyang pigilan ni Chase. Ako na maghuhugas ng plato. Kaya bitawan mo na yan. Ako na maghuhugas. Sambit ng lalaki kaya kahit nagdududa, binitawan niya pa rin ang plato sa ibabaw ng lamesa. Himala! Marunong ka na ata maghugas ng plato? Tanong niya habang hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Siyempre naman. Hindi pa natatapos ang lalaki sa pagsasalita nang bigla nitong nabitawan ng plato ang hawak nito. Yung plato ko! Sigaw niya habang masama ang tingin kay Chase. Hala! Dumulas! Hindi mo pa ata nababalawan na maayos ang mga plato mo. May mga sabon pa kasi kaya dumulas sa kamay ko. Pagdadahilan ng lalaki, bago kunin ang natirang plato sa lamesa. Napailing na lang siya, bago lumabas, at kunin ang walis sa tambo na nasa sala. Hindi pa man siya nakapasok sa kusina. Narinig niya na namang may nabasag. Lumayas ka na sa kusina ko, Chase, at baka ulo mo na yung basagin ko. Sigaw niya, kaya dali-dali namang tumakbo ang lalaki palabas ng kanyang bahay. Maraming salamat sa pagkain! Mamaya tanghalian ulit! Pahabol pa na sigaw nito bago mawala sa kanyang paningin. Napabuntong hininga na lamang siya habang pilit na pinipigilang lumabas ang dragon niyang ugali. Kaya duda talaga siya nung sinabi ng lalaki na ito ang maghuhugas ng plato. Kung alam lang niya na hanggang ngayon di pa rin tumarunong, hindi niya na sana hinayaan pa ito. Ilang linggo na siyang nakatira sa bagong bahay niya. At ilang linggo na rin siyang pinipeste nito. Talagang tinutuon ng lalaki na doon ito kakain sa bahay niya palagi. Para ngayon, kasalukuyan siyang nagluluto ng Bicol Express habang nasa tabi niya ang lalaki at nanonood sa kanya. Luto na ba yung ulam? Napapikit na lang sa inis si Isabel. 9 na beses na kasing tinanong yun ng lalaki. Mabuti na lang mahaba ang pasensya niya. Kung hindi, kanina niya pa hinampas sa lalaki ang sandok na hawak niya.
Di pa, pero malapit na maluto. Tagal naman. Sambit nito pero hindi niya yun pinansin. Pagkalipas ng 5 minuto, nagsalita itong muli. Luto na ba yung... Aray ko! Ba't mo binato sa akin yan? Hindi na nakapagtimpi pa si Isabel at naibato niya sa lalaki ang sandok na hawak niya. Paano hindi ko ito ibabato sa'yo? Ang kulit-kulit mo. Kanina ka pa tanong ng tanong. Daig mo pa yung sirang plaka. Sambit niya, bago ilahad ang kanyang palad sa harap ng lalaki. Nakuha naman ni Chase ang tinutukoy niya. Kaya agad itong pinulot ng sandok na binato niya at inabot ito sa kanya ng lalaki. Pasensya na naman. Nagugutom na kasi ako. Saad nito habang nakahawak sa tiyan. Imbis na patulan, hinayaan niya na lang ang lalaki. Sa pagkakaalala niya, hindi marunong magluto ang lalaki hanggang ngayon. At nasiguro niyang tama ang hinala niya dahil nakita niya sa basurahan ng mga plastic ng pagkain ni Chase na galing fast food na pailing na lang siya. Hindi rin nagtagal na tapos na siya sa kanyang niluluto. Kaya agad niyang inutusan ng lalaki na ayusin ang lamesa. Nang masigurong maayos na yon, agad niyang nilagay doon ang mga pagkain. Wow! Kahit kailan, napakasarap pa rin tignan ng mga luto mo. Papuri ni Chase habang nilalagyan nito ng kanin ang kanyang plato. Hinayaan niya lang ang lalaki sa gusto nitong gawin. Isabel, may sarsa ka dito sa bandang pisngi mo. Abala sa pagkain si Isabel nang ituro ng lalaki ang sarsa sa kanyang pisngi. Kaya, pinunasan niya yon. Wala na ba? Tanong niya, pero umiling ang lalaki. Akmang pupunasan niya ulit yun, nang biglang lumapit sa kanya si Chase. Akala niya, pupunasan nito ang kanyang pisngi. Pero, gano'n na lang ang kanyang gulat, nang dilaan ng lalaki ang kanyang pisngi. Ayan, wala na. Ang sarap pala ng Bicol Express kapag nasa pisngi mo. Sambit ng lalaki habang nakangisi sa kanya. Ramdam niyang umiinit ang kanyang pisngi. At paniguradong daig niya pang kulay ng kamatis sa pagkapula ng kanyang pisngi. At bilang ganti sa lalaki, sumandok siya ng kanin sa kanyang plato. At patagong nilagay doon ang sili. Chase nga. Hindi pa man ito na ibubuka na maayos ang bibig, agad niyang pinasubo sa lalaki ang pagkain. Napaubo na lamang dahil sa anghang si Chase. Nang manguya nito mabuti ang pagkaing sinubo. Agad na kumuha ng tubig ang lalaki habang siya tumatawa lang na pinapanood ito. Paanong hindi mangyayari sa kanya? Malamang maanghang ang Bicol Express. Tapos nilagyan niya pa ng sili ang papakain niya sa lalaki. Sama ng ugaling mo. Nakangusong saad ni Chase. Namumula na ngayon ang tenga nito habang puno ng pawis ang muka. Kaya kumuha siya agad ng tissue at ginamit yon upang punasan ang mukha ni Chase. Tignan mo, ang pawis-pawis mo na. Ngayon nakatayo na siya sa tabi ng lalaki habang pinupunasan ang mukha nito. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang hinawakan ng lalaki ang magkabila niyang bewang bago higitin pa upo sa handungan nito. Napatigil si Isabel sa kanyang ginagawa. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Chase. Nakita niya sa mga mata ng lalaki na dumaan doon ang iba't ibang klase na emosyon. Pagkalungkot, pagkasabik, pangungulila at iba pa. Hindi nagtagal, nag-umpisa na siyang hindi maging komportable, kaya balak niya na sanang tumayo mula sa handungan nito. Pero napakahigpit ng pagkakahawak sa kanya ni Chase. Huwag ka muna umalis sa handungan ko, asawa ko. Hayaan mo muna yakapin kita. Sambit nito bago sumubsob ang lalaki sa kanyang leeg. Napalunok na lamang siya nang maramdamang dumapo ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang leeg. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso at paniguradong nararamdaman yun ngayon ni Chase. Alam mo bang, ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso mo? Ganyan ba kapag maliit ang... Aray ko, Diyos ko,
Bakit ba ang hilig mong mangurot? Reklamo ni Chase, habang hawak-hawak nito ang sariling tagiliran. Malamang nakatingin ito sa kanyang dibdib, at alam niya na ang tinutukoy nito. Kapal naman ang mukha mo. Alam mo malaki yan, at ikaw ang magpapatunay doon. Akala mo naman, hindi mo ito paborito dati. Ang mising nakapaskil sa mukha ni Chase biglang nawala. Kung kanina tenga lang nito ang namumula, ngayon naman buong mukha na pati ang leeg. Naisarado niya ang kanyang bibig nang ma-realize ang kanyang sinabi. Ang mabuti pa umuwi ka na doon sa bahay mo. Maglilinis na ako, pupunta dito yung mga katrabaho ko mamaya. Muling tumingin sa kanya ang lalaki dahil sa sinabi niya. Anong gagawin niyo rito sa bahay mo? Magbabanting malamang. Di may kasama kayong lalaki. Siyempre, pati yung lalaki nagbibigay sa akin ng lunch kasama. Alam mo bang ang sarap-sarap din niya magluto? Palagi ko nauubos yung niluluto niya eh. Dahil sa sinabi niya, mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Ganon na lang ang kanyang gulat, nang bigla siyang binuhat ng lalaki pabalik sa inuupuan kanina. At bigla na lang ito umalis na hindi nagpapaalam. Problema no? Tanong niya sa sarili pero kalaunan, hindi niya na yon pinagtuunan pa ng pansin. Pagkatapos maghugas ng plato, sunod niya na ring nilinisan ang buong bahay. Pagkatapos maglinis, napagpasyahan niyang magtapon ng basura sa labas. Pagkalabas niya, nakita niya si Chase na nakaupo sa harap ng bahay nito. Ganoon na lang ang kanyang gulat dahil pagkatapos niyang ngitian ng lalaki, inirapan lang siya nito. Bastos o maldito? Ani niya, bago pa dabog na bumalik sa loob. Mukhang sinumpong na naman ng toyo ang lalaki. Pagkatapos ay napagpasyahan niyang maligo para mabawasan kahit papaano ang init ng kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang oras, nagsidatingan ng mga katrabaho niya. Wow, ang ganda naman itong bahay mo, Isabel. Ang isang tao lang talaga. Sambit ni Mia habang tinitignan nito ang paligid ng kanyang bahay. Nga pala, Isabel. Regalo ko nga pala para sa housewarming mo. Sambit ni Jude habang inaabot sa kanya ang regalo nito. Agad niya namang tinanggap yon pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglang haplosin ng lalaki ang kanyang kamay. Mula noong binibigyan siya ng lunch ng lalaki, palagi nitong hinahaplos ang kanyang kamay pero hanggang ngayon hindi pa rin siya sanay. Pagkatapos nila magkausap ni Jude, agad niya inasikaso ang mga bisita. Abala siya sa pag-aasikaso nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang binuksan yon at doon bumungad sa kanya ang mensahe ni Chase. May ginagawa ka? Yun ang nakalagay doon. Ngayon, pinagsisisihan niya talaga na binigay niya sa lalaki ang bagong numero. Kahit na napipilitan, nag-reply siya dito. Sinabi niya lang na meron dahil nandito ang mga katrabaho niya. Akala niya titigil na ang lalaki dahil hindi na ito nag-text pabalik. Abala siya sa pakikipag-usap nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Tinignan niya ang mga kasama niya sa loob at tinignan kung kompleto na ba sila. Nandito naman ang lahat kaya gano'n na lang ang pagtataka niya kung sino ang kumakatok. Kahit na nag-aalinlangan, binuksan niya pa rin ang pintuan. Pero nang buksan niya yon, gusto niyang isarado muli dahil pagmumukha lang naman ni Chase ang bumungad sa kanya. Nung kailangan mo? Akmang papasok na sana ang lalaki pero agad niyang hinarang ang katawan sa pintuan para hindi ito makapasok. Bawal na ba pumasok ngayon? Oo, bawal. Lalo na kung ikaw ang papasok. Ano ba kailangan mo at nandito ka na naman? Napansin niyang ngumisi ang lalaki pero kalaunan nawala din yon. May Mang Tomas ka ba? Naubusan na kasi ako. Sambit nito. Dahilan upang mapangangan na lang siya. Kahit na naiinis, agad siyang pumunta sa kusina para kunin ang Mang Tomas na nandun. At agad yung inabot sa lalaki. Hindi pa man ito nakakapagsalita nang sinarado niya bigla ang pintuan. Bumuntong hininga siya ng malalim dahil alam niyang naiinis na siya. Sino yung kumatok? Wala, barangay tanod lang. Nagtatanong kung nakita ko raw ba yung lalaking nagwawala kagabi. Pagsisinungaling niya at mukhang naniwala naman sa kanya si Jude. Akmang babalik siya sa pagkakaupo nang biglang may kumatok na naman sa kanyang pintuan.
Nakapikit na lang siya ng mariin dahil kilala niya ang kumakatok. Wala namang ibang lapastangan ng kumakatok sa pintuan niya kundi ang lalaking yun. Kanina pa may kumakatok sa labas, Isabel. Puntahan mo na kaya baka may kailangan nyo nasa labas. Sambit ni Mia kaya padabog naman siyang tumayo. Nang buksan niya ang pinto, agad na bumungad sa kanya si Chase na nakatopless habang may nakasabit na tuwalya sa balikat nito. Ang kaninang inis na nararamdaman niya tila natunaw at hindi niya matanggal ang kanyang tingin sa maskulado nitong katawan. Laway mo tumutulo. Sambit ng lalaki kaya agad niyang hinawakan ang kanyang labi. Pero nung wala siyang maramdaman na basa roon, sinamaan niya ito ng tingin. Uto. Ano ba kasing kailangan mo? Naiinis niyang tanong habang pinipigilan ng kanyang sarili na hampasin ng lalaki. Hihingi sana ako ng shampoo. Maliligo na sana ako kaso nakita ko wala ng shampoo sa banyo ko. Sambit nito habang pasimpleng kinakamot ang batok. Ang yaman-yaman mo, tas wala kang shampoo? May bilyones ka pero 6 pesos sa shampoo lang, di mo mabili? Imbis na sumagot ang lalaki, nagkibit balikat na lang ito. Kahit na naiinis, pumunta siya sa kanyang banyo para kumuha ng ekstrang shampoo. Nang makarating sa pinto, binato niya yun papunta kay Chase. Ayan, ilagay mo lahat sa ulo mo. Baka mamaya bumalik ka na naman at idadahilan mo sira ang gripo mo sa banyo. Sigaw niya. Bago isarado ang pinto. Hindi pa man siya nakakabalik sa kinauupuan niya na may kumatok na naman. Ano na naman ang kailangan mo? Makikiligo sana kasi sira ang gripo ko. Doon nalaman ni Isabel na pinagtitripan lang siya ng lalaki. Bumuntong hininga siya ng malalim. Para kahit pa paano mabawasan ng kahit konti ang init ng ulo niya. Nakahit-hit ka ba ng pinagbabawal na gamot? At ang lakas ng trip mo, ha? Nanggigigil niyang sambit habang lumalapit sa lalaki. Imbis na matakot ito, tila mas natuwa pa ito sa pinapakita niyang reaksyon. I just want to take a bath. Pagkatapos ito, hindi na kita pagtitripan. Hindi na natiis pa ni Isabel ang lalaki. Agad niyang hinila ito papasok sa loob ng bahay. Ang kaninang maingay na sala, biglang natahimik. At nakatitig lamang ang mga ito kay Chase. Nga pala, kapitbahay ko. Sira yung gripo sa kanila kaya makikiligo daw muna siya. Sambit niya bago hilahin ng lalaki papasok sa kanyang banyo. Siguraduhin mo lang na last na to, Chase. Sinasabi ko sa'yo, last na to para sa araw na to, okay? Pagod na ako sa pang-aasar mo. Promise, last na to. Nakakahiya rin sa mga kaibigan mo kasi pilit kitang tinatawag. Sambit nito habang namumula. Napailing na lang siya bago iwan doon ang lalaki. Pagkabalik niya sa sala, sunod-sunod na mga katanungan sa kanya ng mga katrabaho. Maya-maya din hindi niya maiwasang mailang dahil nagiging personal na ang mga katanungan nito. Pero in fairness ang gwapo ng kapitbahay mong yun. Sure ka bang hindi mo gusto yun? Tanong ni Sheena, isa sa mga katrabaho niya. Agad naman siyang umiling bilang sagot sa tanong nito. Buti naman. Kahit pogi yun, mas bet ko pa rin para sa itong si Jude. Si Jude magaling magluto. Gentleman. Hindi mapang-asar. Bonus na lang talaga ang pagiging may itsura niya. Sambit naman ni Mia kaya tumawa siya. Kahit hindi niya nagugustuhan kung saan papunta ang usapan nila. Ganun na lang ang kanyang gulat nang maramdaman niya sa kanyang likuran ang braso ni Jude. Nakapatong naman sa sofa ang kamay nito. Pero kung titignan, parang nakaakbay sa kanya ang lalaki. Si Jude dumada moves na Ewan ko ba sa'yo, Isabel? Hindi mo papayagang ligawan ka ni Jude. Mga ganyang lalaki ang type ko. Kinikilig na sambit ng isa sa kanya mga katrabaho. Kaso hindi ako ikaw. Bulong niya at mabuti na lang. Hindi yun narinig na mga kasama. Akmang iinumin niya ang juice na nasa kanyang baso nang bigla yung pigilan ni Jude. Wala naman siguro akong dapat ikaselo sa lalaki yun, di ba? Sa pagkakaalala ko, akin ka lang. Akin ka na kasi kinain mo yung mga pagkain binibigay ko tuwing lunch. Sambit ni Jude dahilan upang mapalitan ng takot ang ilang na nararamdaman niya kanina. Akmang aatras siya palayo sa lalaki nang bigla nitong hawakan ng baba niya. Akmang hahalikan siya nito.
Nang agad niyang ibaling sa kabila ang kanyang ulo. Dahilan upang mahalikan ng lalaki. Ang sulok ng kanyang labi. Nasa ganoon silang posisyon na may biglang tumikim. Ganon na lang ang kabang naramdaman ni Isabel nang makita niya nakatingin sa kanila si Chase. Makikita sa mata nito na nag-aalab ang galit sa lalaking yun. Akmang pupuntahan niya ang lalaki. Pero agad itong lumabas at di man lang nagpaalam sa kanya. Susundan niya sana ito, pero hindi yun natuloy dahil hinila ni Jude ang kanyang braso. Magmula na umalis si Chase, hindi na siya umupo sa tabi ni Jude. Maya-maya rin umalis na sa kanyang bahay ang mga katrabaho. Siniguro niya munang malinis ang sala bago lumabas at pumunta sa bahay ng lalaki. Patay ang ilaw sa loob, pero kumatok pa rin siya dahil baka nasa loob ito. Mahilig pa naman ito magpatay ng ilaw sa buong bahay tuwing gabi. Ilang beses na siyang kumatok pero walang sumasagot. Mukhang umalis ang lalaki kaya napagpasyahan niyang maupo sa upuang nasa harapan ng bahay nito at doon hintayin. Sa tingin niya 3 oras din siya nakaupo doon. Nang may biglang humintong pulang kotse sa kanyang harapan. At doon sumalubong sa kanya si Chase na pasuray-suray na bumaba sa sasakyan nito. Agad tumayo si Isabel at mabuti na lang. Agad siyang nakalapit sa lalaki dahil muntik na ito mapasubsob sa semento. Asawa ko, ikaw ba yan? Tanong ni Chase habang pinakatitigan siya nito. Lasing na lasing ka? Tas magmamaneho ka pa uwi? Aksidente ba yung hanap mo? Naiinis niyang tanong at akmang aalalayan niya ang lalaki. Sa pagpasok sa loob ng bahay nito nang bigla siyang tinulak palayo nito. Huwag mo akong hawakan. Asawa ko lang ang pwedeng humawak sa akin. Nasaan na ba yung asawa ko? Napalunok lamang si Isabel nang marinig niya muli ang tawag ni Chase sa kanya. Mula na maging mag-asawa sila, ito na ang tinawag sa kanya ng lalaki. Wala rito ang asawa mo. Ako na lang muna mag-aasikaso sa'yo. Tutal kamukha rin naman niya ako. Pagsisinungaling niya. Ayoko nga sabi, huwag ka makulit, okay? Magagalit ang asawa ko kapag may ibang humawak sa akin, magagalit yun. Akala niya nakatulog na ang lalaki. Pero, gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita niya umiiyak ito. Yung asawa ko, hindi niya na ako mahal. May iba na siyang mahal. Habang ako nandito pa rin kung saan niya ako iniwan. Akala ko, makakaya ko kapag nakita ko may kasama siyang iba pero mukhang mali ako. Siya pa rin yung hinahanap ko. Siya pa rin ang hinahanap ng puso ko, ng isip ko. At kalinga at pagmamahal naman ang hinahanap ng katawan ko mula sa kanya. Pinikit ni Isabel ang kanyang mga mata para pigilang tumulo ang luha. Hindi niya alam na ganito na pala ang dinadala ni Chase mula na magkahiwalay sila. Akala niya siya lang yung nahirapan. Pero nagkakamali siya dahil mas nahihirapan si Chase. Ang daming nagtatanong sa akin kung bakit pinakawalan ko ang asawa ko. Ayun ang gusto niya at wala akong magagawa. Kung babalik man ako sa nakaraan, makakawalan ko pa rin siya. Dahil doon siya masaya. Masaya ako kapag nakita ko siyang masaya. Kahit masakit para sa akin. Kahit unti-unti ako nadudurog sa desisyong ginawa ko. Handa akong gawin ang lahat para sa asawa ko. Huling sambit nito bago ito tuluyang makatulog sa kanyang balikat. Kahit na nahihirapan, pinilit niya pa ring ihiga ang lalaki sa kama nito. Nang masiguro niyang komportable na ito, doon sunod-sunod na tumulo ang luhang pinipigilan niya mula pa kanina. Napaupo na lang siya sa paanan ng kama habang nakatakip ang kanyang palad sa kanyang bibig. Ayaw niyang magising ang lalaki dahil sa kanyang hagulhol. Akala niya, wala man lang itong pakaalam sa kanya. Noong nakapaghiwalay siya, gusto niyang magalit. Gusto niyang sumbatan ito. Bakit? Mas inuna pa ng lalaki ang kapakanan niya. Nasasaktan si Chase, pero siya pa rin ang inuna nito. Mahal ko. Sorry. Patawarin mo ako. Kundi dahil sa akin, magkasama pa rin tayo ngayon. Sorry ha, kasi bumitaw ako.
Hayaan mo. Hayaan mo bumawi ako sa'yo. Mahinang sambit niya bago patakan ng magaang halik ang labi ni Chase. At maya-maya rin, nakaramdam siya ng antok kaya agad siyang nahiga sa tabi ng lalaki. At dinama ang init ng katawan nito. Mula na magkahiwalay silang dalawa, ngayon lang nakaramdam ng ginhawa si Isabel. Hindi pa man siya sigurado kung anong mangyayari bukas, pero masaya siya. Dahil kahit papaano nailabas na ni Chase ang mga dahilan nito. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Kung dati puno siya ng pangamba bago matulog, ngayon naman isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi bago siya tuluyang maidlip. Nagising si Chase na makaramdam ng sakit ng ulo. Akmang magpapalit siya ng posisyon sa pagtulog pero hindi yun natuloy dahil tila may nakadagang mabigat sa kanya. Itutulak niya sana yun paalis sa kanyang ibabaw nang bigla siyang mapumulat dahil hindi una na nakapanya na nakapatong sa kanya. Imbis na bumangon, mas pinili niya na lamang panoorin ang mukha ng babae. Napakaamo nito. Mula na nagkahiwalay silang dalawa, ngayon lang siya gumising na mukha ni Isabel ang bubungad sa kanya. Habang tinititigan niya ang babae, hindi niya maiwasang alalahanin ang masasaya nilang alaala noong mag-asawa pa lang sila. Ganda mo. Bulong niya sa sarili. At akmang aayusin ang buhok ng babae pero hindi yun natuloy dahil biglang gumalaw ang babae at unti-unting bumukas sa mga mata nito. Good morning, Chase. Bati nito sa kanya bago sumiksik sa kanyang katawan. Ganon na lang ang kanyang gulat dahil hindi ganong reaksyon na inaasahan niya sa babae. Akala niya itutulak siya nito at magagalit sa kanya. Pero kabaliktaran ang nangyari. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong niya bago itulak palayo sa kanya ang babae. Nakita niyang dumaan sa mukha nito ang sakit pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Ayaw mo bang nandito ako? Tanong ni Isabel. Di naman sa ganon. Nabigla lang ako kasi natutulog ka sa tabi ko. Ang alam ko lang umuwi ako kagabi tapos nakita kita sa labas ng bahay. Naalala mo ba yung mga sinabi mo kagabi? Tanong nito kaya tumango naman siya bilang sagot. Ayaw niyang magsinungaling pero kapag naaalala niya ang sinabi niya, bumabalik sa kanya ang kahihiyan na ginawa niya kagabi. Oo, naaalala niya ang mga sinabi niya kagabi na narinig ng babae. Kung hindi mo naaalala, ipapaalala ko sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganun pala yung nararamdaman mo? Bakit mas inuna mo pa ako kaysa sa sarili mo? Bakit, Chase? Tanong nito habang hawak ang kanyang dalawang kamay. Dahil sa sinabi ng babae, tila bumalik na naman sa kanyang alaala ang araw ng kanilang paghihiwalay. Kung paano umiyak si Isabel sa kanyang harapan para pirmahan niya lang ang annulment paper na nakapatong sa mesa. Nung araw na yon, ayoko makipaghiwalay sa'yo. Kasi nangako tayo sa harap ng altar na hindi natin iiwan ang isa't isa. Na magiging magkasangga tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Nung una, ayaw kong pumayag sa desisyon mo. Kasi paano naman ako? Ano na mangyayari sa akin kung mawawala na sa buhay ko yung taong pinakamamahal ko? Pero na makita kita kung paano umiyak sa mismong harapan ko. Para akong pinapatay, Isabel. Hindi baling ako na lang masaktan at di na ikaw. Nang maramdaman niyang malapit nang tumulo ang luha niya, bumuntong hininga siya. Akala mo ba? Hindi ako nasaktan nung sinabi mong gusto mo na makipaghiwalay? Nung nalaman ko na, kaya ka pala kipaghiwalay sa akin dahil di mo na ako mahal. Parang pinatay ako na ilang beses doon, Isabel. 8 taon tayong kasal. Sa'yo lang umiikot ang buhay ko. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Hindi ba ako karapat-dapat sa'yo? May ginawa ba ako masama kaya ginaganito mo ako? Pero naalala ko,
Ako pala yung nagkulang. Kaya tayo nagkahiwalay. Oo, naibigay ko lahat ng gusto mo. Akala ko kasi masaya ka sa ganung bagay. Pero nagkakamali ako. Kailangan mo lang pala ng presensya ko. Pero ni minsan hindi ko naibigay sa yun dahil palagi ako nasa trabaho. Nang balingan niya si Isabel, umiiyak na rin to katulad niya. Sorry, Chase. Sorry. Kasi nawala yung pagmamahal ko sa'yo ng mga oras na yun. Ang totoo yan, sobrang takot yung naramdaman ko. Nung unti-unti ko naramdaman na nawawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Ginawa ko naman yung lahat para baliwalain yun. Pero mas nanaig pa rin yung pakiramdam na yun. Nakipaghiwalay ako. Hindi dahil tuluyan ang nawala yung pagmamahal ko sa'yo, kundi para ibalik ang pagmamahal ko na unti-unting nawawala. Hindi mo deserve na magkaroon ng asawa na gano'n. Nakipaghiwalay ako kasi gusto ko munang ayusin yung sarili ko. Umabot na 1 taon pero nahihirapan pa rin ako. Pero tila may nagbago nung nakita kita, na ikaw pala yung kapitbahay ko. Nung nagtagal na, doon ko naramdaman na unti-unting bumabalik yung pagmamahal ko sa'yo. Gusto niyang matuwa sa mga sinasabi ni Isabel. Pero may parte pa rin sa kanya, ang natatakot. Ang dami niyang katanungan sa kanyang isipan. Natatakot siyang sumugal. Pero kung ang dating asawa niya naman na magiging premyo, handa siyang pasukin ito. Makuha lang, muli ang babae. Pero paano yung lalaking kumalik sa'yo kahapon? Tanong niya. At ang kaninang muka ni Isabel na may bakas ng ngiti, unti-unting nawala at napalitan ng pagkasimangot. Balak niya akong halikan, pero iniwas ko yung ulo ko, kaya sa gilid lang ng labi ko yung halikan niya. Ginusto niya akong halikan pero hindi naman ako pumayag. Ayoko na rin siya makita at balak ko na mag-resign sa trabaho ko. Natatakot na ako sa lalaking yun. Sambit niya at kita sa kanyang ekspresyon ng pagkatakot. Nang marinig ni Chase ang sinabi ng babae, hindi maiwasang magkasalubong ng kilay niya. Mamaya, aasikasuhin niya ang lalaking yun. Sisiguraduhin niyang hindi na ito makakalapit pang muli kay Isabel. Ayos na ba tayo? Kinakabahan nitong tanong. Nang makita niya itsura ng babae, napangiti siya. Dahil sa itsura ni Isabel, unti-unti siyang tumawa. Kabadong-kabado kasi ito. Pag-iisipan ko. Sambit niya habang umaakto nag-iisip. Ayos naman na sila ni Isabel, pero gusto niya lang itong pagtripan. Gusto niya kasing nakikita ang iba't ibang emosyon na pinapakita ni Isabel. Ayos lang, pag-isipan mo lang mabuti. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Sobrang dami mo na nagawa para sa akin, kaya hayaan mo kung ako naman ang gumalaw ngayon. Ako nang bahala sa lahat, mahal ko. Tila lumambot ang kanyang puso nang marinig niya mula sa babae. Ang tawag sa kanya nito nung kasal pa sila. Tama na nga yan. Ang buti pa tumayo na tayo at magluto. Kanina pa kumakalam yung tiyan ko. Luto tayong putsero? Tanong niya sa babae, kaya agad itong tumayo. Bago inilahad ang kamay ni Isabel sa kanyang harapan. Pagkatapos nilang kumain, napagpasyahan niyang ayusin ang marurumi niyang damit. Balak niya maglaba ngayon dahil marami na ang kanyang marumi at ganon din ang kay Chase. Aanin mo yan? Tanong niya kay Chase habang hawak nito ang maruruming damit nito. Papa laundry lang. Ang dami ko na kasing maruming damit eh. Akin na yan, ako na maglalaba. Isabel, hindi mo naman kailangan labahan ang mga damit ko. Dadalhin ko na lang yan sa laundry shop. Sambit niya, pero umakto lang itong walang naririnig. Nang makarating siya sa paliguan, agad niyang binaba mga damit ng lalaki at ipinaghiwalay ang puti at dekolor. Nasaan yung washing machine? Tanong nito habang ginagala ang tingin. Walang washing machine, maglalaba ako gamit ang kamay ko. Sambit niya, kaya napanganga ang lalaki. Napairap lamang siya dahil alam niya mag-iinarte na naman to.
Hindi ka ba mahihirapan at mapapagod dyan? Kita mo ang dami mong lalabhan. Tapos kamay lang gagamitin mo para maglaba. Hindi niya nalang pinansin ng lalaki. At nag-umpisa na siya. Habang nagkukusot, dinig niya ang pagsinghap ni Chase. Yung kamay mo, Isabel. Magdahan-dahan ka naman sa pagkusot. Baka masugatin yung kamay mo. Sigaw nito at akmang lalapit sana sa kanya ang lalaki. Pero tinignan niya ito na masama. Kanina ka pa putak ng putak. Kung gusto mo, tulungan mo na lang ako maglaba, ikaw magkusot sa mga brief mo. Suhestyon niya at mabuti na lang sumunod agad si Chase. Tinuruan niya kung paano ang tamang way ng pagkukusot, pero dahil hindi marunong maglaba ang lalaki, nagkasugat-sugat ang kamay nito. Brief mo na nga lang kinukusot mo. Nagkasugat ka pa? Sorry naman, hindi nga ako marunong maglaba eh. Sabi ko na kasi magpa-laundry na lang tayo. Ako naman magbabayad, pero ang kulit-kulit mo pa rin. Sambit nito. Kaya mas lalo niyang diniinan ang pagkakadikit ng bulak sa kamay nito. Ingay-ingay? Mas mabuti isara mo na lang ang bibig mo kaysa magsalita ka ng kung ano-ano. At mabuti na lang, sumunod sa kanya ang lalaki. Sa buong araw na magkasama sila, wala silang ibang ginawa kundi bawiin ang mga araw na hindi sila magkasama. Noong una, naninibago pa sila. Dahil mula na magkita silang muli ni Chase, wala silang ibang ginawa kundi magkulitan. Akala niya, nagbago na ang lalaki pero mukhang nagkakamali siya. Ano na namang ginawa mo rito sa polo mo, Chase? Sigaw niya habang tinitignan ang butas na polo ng lalaki. Pinasuyo niya lang sa lalaki ang kanyang pinaplansya. Dahil may kailangan siyang ayusin sa kusina pero pagbalik niya malaking butas na ang nakita niya sa polo nito. I don't know. Sinubukan ko lang naman. Hindi ko naman iiwan sana kaso biglang tumawag isa sa mga tauhan ko. Akala ko hindi naman masusunog. Kaya iniwan ko muna nakapatong sa taas ng damit. Napahilot na lang siya sa kanyang noo. Pilit pinipigilan ang sarili sa lalaki. Imbis na pagalitan na pagpasyahan niya na lang na ituloy ang trabahong ginagawa niya kanina. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglang yumakap ang lalaki sa kanyang likuran. I'm sorry, huwag ka na magalit please. I promise, hindi ko na talaga iiwan ang mga inutos mo sa akin. Sambit nito habang hinahalikan ng kanyang leeg. Ewan ko ba sa'yo? Sabi ko naman kasi sa'yo, bumalik ka na sa trabaho mo. Ilang beses ka na nilang tinatawagan. Kaya ko naman mag-isa kaya bumalik ka na. Kakaayos pa lang natin. Babalik na ako sa trabaho. Hindi ba pinangako ko sa'yo na ikaw na ang uunahin ko? Ang trabaho makakapaghintay. Pero ikaw hindi. Tsaka nag-enjoy pa ako ngayon. Parang asawa na kita ulit. Ganito rin tayo nung kasal tayo, di ba? Sambit ng lalaki habang nakangiti. Tanda mo pa yung kakakasal pa lang natin tapos sinubukan mo magluto? Muntik mo nang masunog yung kusina nun. Habang inaalala yon, hindi niya maiwasang matawa. Naalala ko pa. Naalala ko rin kung paano mo pinilit ang sarili mong kainin yung pagkain niluto ko. Kahit sunog na at di mo maintindihan ang lasa. Pinaghirapan mo kaya yon? At saka pwede naman ng konting remedyo lang. Unang beses mo magluto sa oras na yon. At proud na proud ka pa habang niluluto mo yon. Sambit niya. Kaya napasimangot ang lalaki. Lumaking mayaman si Chase at spoiled. Pero ginawa niya ang lahat para matuto ang lalaki sa lahat ng gawaing bahay. Nung una ayaw itong matuto. Pero tinuruan niya pa rin ang lalaki. Kailangan kasi pantay silang dalawa sa gawaing bahay. Ang mabuti pa, tignan mo na yung sinaing natin sa kusina. Baka masunog na naman yon dahil dyan sa kaharutan mo. Agad namang sumunod ito sa kanyang pinag-uutos. Pero bago ito umalis, sinalikan muna siya nito sa pisngi. Akmang ihahampas niya sa lalaki ang hanger na hawak, pero nakatakbo na ito papalayo sa kanya. Kahit kailan talaga, napakaharot na lalaking yun. Ani niya sa sarili bago maupo sa kama. Ilang minuto niya ring hinintay ang lalaki pero ang tagal nitong bumalik kaya sumunod na siya. Hindi pa man siya nakakapunta sa kusina
Nang makita niya si Chase, na nakatayo sa pintuan ng bahay kaya agad siyang pumunta doon. Ano pa tinitignan mo dyan sa labas? Hindi natuloy ni Isabel ang balak sabihin nang makita niyang nakatayo sa harap ng kanyang pintuan ang dalawang taong hindi niya inaasahang makita muli. Ma, pa. Sambit niya habang nakatingin sa mga magulang ni Chase. Pwede niyo ba kaming papasukin? Kanina pa kami nakatayo dito sa ilalim ng initan. Masungit na sambit ng ina ng lalaki. Kaya agad niyang tinulak papalayo si Chase upang buksan ang pintuan para makapasok ang mga ito. Pasok po kayo. Nang tuluyang makapasok ang dalawang nakatatanda, agad niyang sinenyas na si Chase na samahan muna ang mga magulang nito dahil pupunta siya ng kusina para kumuha ng merienda. Pero imbis na sumunod, umiling lamang ito. Napakatigas talaga ng ulo nitong asawa mo, Isabel. Kung ako sa'yo, wag mo nang balikan yan. Hindi man lang siya marunong sumunod sa inuutos mo. Sambit ng ama ni Chase habang nakatingin sa kanila. Mukhang nakita ng matanda ang ginawa ni Chase, kaya dali-dali itong lumapit sa mga magulang at iginiya ang mga ito papunta sa sofa. Nang masiguro niyang ayos na sa sala, agad niyang pumunta sa kusina para kumuha ng merienda. Habang kumikilos, ay halos hindi siya maganda o gaga. Ayaw niya namang paghintayin ng mga magulang ng lalaki, kaya binilisan niya ang kanyang kilos. Nang makapaghanda ng merienda, agad na siyang lumabas ng kusina, pero gano'n na lang ang kanyang gulat. Dahil bumungad sa kanya ang ina ni Chase na pinipingot ang sarili nitong anak. Ni minsan, hindi niya pa nakitang dumapo ang kamay na matanda sa uniko iho nito. Kaya gano'n na lang kung magulat siya. Ano itong nalalaman kung pinababayaan mo na ang kumpanya natin? Baka nakakalimutan mo na napakalaking kabawasan sa kumpanya kapag wala ka. Tumawag sa akin ng sekretarya mo at nagmamakaawa na ito na bumalik ka doon. Sigaw ng ina nito habang patuloy na hinihila ang tenga ng lalaki. Tinitignan niya lamang ito pero feeling niya siya rin yung pinipingot. Kaya napapakislot si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Mama, kakaayos lang namin ni Isabel. Alam niyo naman po isa sa mga dahilan ng pagkawala ko ng oras sa kanya kaya kami naghiwalay. Sa laysay ni Chase, dahilan upang mapatigil siya sa akmang paglalagay ng merienda sa maliit na lamesa. Kausapin mo nga itong ex-husband mo, Isabel. Napakatigas ng ulo at di marunong makinig sa akin. Napahilot na lang ng sentido ang matandang babae at mukhang stress na ito sa sariling anak. Hinila niya naman si Chase papunta sa kwarto upang sila mag-usap. Nang makapasok, agad siyang umupo sa kanyang kama na siya namang sinundan ni Chase. Chase, di ba sinabi ko na sa'yo? Bumalik ka na sa trabaho mo. Mahinang sambit niya habang hawak ang dalawang kamay nito. Pero ayoko na maulit yung dati, Isabel. Nawala ka na sa akin nun. Ayoko mawala ka ulit sa akin. Hindi man sabihin sa kanya ng lalaki, pero alam niyang may pangamba pa rin itong nararamdaman. Pero hindi na mangyayari pang muli yun, Chase. Hindi ba nangako ako sa'yo na babawi ako? Ito na yun. Iintindihin ko lahat. Maiintindihan ko kung busy ka o wala kang oras para sa akin. Kasi alam ko nagpapakahirap ka para sa akin din. Kaya bumalik ka na sa kumpanya mo at magtrabaho ka na. Lalo na gusto mo maikasal tayo ulit, di ba? Sambit niya, at ang kaninang malungkot na mata ng lalaki biglang nagningning. Magpapakasal ulit tayo? Oo, kaya magtrabaho ka na. Dahil kailangan nating mag-ipon bago tayo magpakasal. Maghahanap din ako ng trabaho para matulungan kita sa pag-iipon. Basta pangako mo sa akin na susundin mo yung utos sa'yo ni Mama, ha? Pagkatapos nila mag-usap, agad silang pumunta sa sala at doon niya nakita ang matandang mag-asawa na abalang kumakain. Nakapag-usap na ba kayo? Tanong ng ama ni Chase. Di pa balata pa. Sagot ni Chase, kaya sinamaan siya ng tingin ng kanyang ama. Napatawa na lamang si Isabel dahil nagtago sa kanyang likuran ang lalaki. Sa buong oras na yon, wala silang ginawa kundi magkwentuhan. Kasalukuyang nasa kusina si Isabel at naguhugas ng pinagamitang pinggan nang dumating ang ina ng lalaki. Pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman po, ma.
Tapusin ko lang po itong hinuhugasan ko. Sambit niya at dali-daling tinapos ang kanyang hugasin. Ano pong pag-uusapan natin, ma? Sigurado ka na ba ulit sa anak ko, Isabel? Kasi kung hindi, itigil mo na to. Nakita ko kung paano ka mahalin ang lubos ng anak ko. At nakita ko rin kung paano siya nasaktan ng sobra dahil sa'yo. Nasasaktan akong makitang nasasaktan ng anak ko, kaya ngayon palang tinatanong kita, sigurado ka na ba kay Chase? Dahil sa tanong ng matandang babae, napatanong siya sa kanyang sarili. Talaga bang sigurado na siya kay Chase ulit? Alam ko pong napakalaking kasalanan na gawa ko. Pero narealize ko mahal na mahal ko siya. Sobra. Handa po akong sumugal ulit. Gusto ko pong iparamdam muli kay Chase yung pagmamahal na pinaramdam niya sa akin noon. Alam kong hindi niyo na po ako gusto dahil sa ginawa ko sa anak niyo, pero gagawin ko po lahat para bumalik muli ang tiwala niyo sa akin. Determinado niyang sabi. Ano susunod mong gagawin yan? Bala ko po mag-propose kay Chase at kailangan ko po ng tulong niyo para doon. Sambit niya habang nakangiti ng malawak. Ayoko ngang sumama pa. Sigaw niya habang pilit nilalayo ang kanyang sarili sa ama. Napakakulit mo naman. Naipagpaalam na kita kay Isabel, kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Hindi na nakapagpumiglas pa si Chase, kaya nakasimangot siyang sumakay sa van ngayon. At baka sinyo ako bigla-biglang hinihila, hindi tuloy ako nakapagpaalam kay Isabel. Huwag ka nga OA, hindi mo na makikita yung ex-wife mo. Kung makaakto ka, daig pa yung nanay ko sa sobrang OA. Hindi niya nalang pinansin ang kanyang ama. Abala siya sa pagtingin sa labas ng sasakyan nang bigla siyang abutan ng tubig ng kanyang ama. Hindi ako nauuhaw. Wala akong pake. Inumin mo na yung tubig na yan habang nagtitimpi ako. Kapag ako nainis, hindi talaga kita hahayaang makita na isang linggo si Isabel. Dahil doon, padabog niyang kinuha sa ama ang tubig at tuloy-tuloy na ininom yon. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya. O hindi, pero nakita niyang ngumisi ang kanyang ama. Maya-maya, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang ulo. Hanggang sa unti-unting dumilim ang kanyang paligid. Nagising siya sa isang maliit na kwarto. Hindi niya maiwasang kabahan. Kaya dali-dali siyang tumayo upang lumabas sa maliit na kwarto na yon. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang bumungad sa kanya ang kanyang ina na may hawak na pulang rosas. Para sa'yo. Ano naman pakulo to, ma? Tanong niya habang ginagala ang paningin sa paligid. Gano'n na lang ang kanyang pagkamangha dahil napakaganda ng palamuting nakalagay sa paligid na yon. Palalaman mo rin kapag nakarating tayo sa dulo. Basta wag mong kalilimutan na nandito lang kami sa tabi mo. Kung may problema ka, pwede mo kaming puntahan sa bahay natin. Handa ka namin pakinggan. Kahit buong araw ka pa magkwento. Hindi niya alam pero nararamdaman niyang may ibang nangyayari ngayon. Huling nagsalita ng ganito ang kanyang ina nung nagkahiwalay sila ni Isabel. Hindi rin nagtagal ay huminto sila sa isang madilim na lugar. Akmang tatanungin niya ang ina pero hindi niya ito maramdaman sa kanyang tabi. At akmang hahabulin niya ito nang biglang sumindi ang ilaw at doon bumungad sa kanya si Isabel na nakatayo sa dulo habang may hawak na mikropono. Gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglang kumanta ang babae habang nakatingin sa kanya ng matamis. Gano'n na lang ang kanyang pagkagulat na lang kinakanta ngayon ni Isabel ay ang paborito nilang kanta. Habang kumakanta ang babae, hindi maalis ang tingin niya dito. Tila nagliliwanag si Isabel sa kanyang mga mata. Unti-unting naglalakad papunta sa kanya si Isabel at na makalapit ito ng tuluyan, ay saktong natapos ito ang kanta. Kamusta yung pagkanta ko? Pwede na bang palitan si Regine Velasquez? Natawa naman siya. Hindi niya napigilan ang sarili at hinila niya ang babae palapit para yakapin to ng mahigpit. May nalalaman pa kayong painumin ako ng tubig na may pampatulog? Tapos, susurprisahan niyo lang ako? Sambit niya. Habang pabirong nakatingin ng masama sa babae. Huwag kang mag-alala, hindi lang yun ang sorpresa ko.
Akmang magsasalita siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Isabel. Chase, sa loob ng 8 taon, na pagiging mag-asawa natin, wala kang ibang pinaramdam sa akin kundi pagmamahal. Alam kong may pagkukulang din ako at nais kong punan yun ngayon. Hayaan mo ako naman ang mag-asikaso sa'yo. Kaya isang tanong, isang sagot. Gusto mo bang pakasalan ako ulit? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, gusto ko maikasal sa'yo ulit. Masayang sambit niya bago hilahin ng babae patayo at hinalikan to sa labi. Rinig niya ang hiyawan ng mga magulang nila. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi na naalis sa kanyang labi ang isang malawak na ngiti. Ang lawak naman ng ngiti ng lalaking to. Sa susunod niya nakasimangot na to. Kasi nahampas na naman na magiging asawa niya. Pang-aasar ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman nakangiti lang sa isang tabi. Dahil sa pinakitang yun ng kanyang ina, alam niyang maayos na ang lahat. Gusto na namin na apo ha. Tumatanda na kami at baka hindi na namin maabutan na apo namin kaya gumawa na kayo agad. Pabirong sambit ng kanyang ama na sinigundahan naman ng kanyang ina. Sa pagkakaalala niya, noon kasi hindi pa handang magkaanak si Isabel. Kaya palaging hindi to komportable kapag yun ang pinag-uusapan. Pero nagulat siya nang magsalita ito. Huwag po kayo mag-alala, ma. Dahil susubukan namin na bigyan kayo ng apo ngayon taon. Di ba mahal ko? Tanong nito sa kanya, kaya wala siya sa sariling tumango. Oo naman asawa ko. Hindi tayo titigil hanggat di tayo nakakabuo ng isang basketball team. Dahil sa kanyang sinabi na katanggap siya ng isang malakas na hampas mula kay Isabel. Mula pa kanina hindi na siya humiwalay sa babae. Sobrang saya niya dahil ikakasal silang muli. Mabuti na lamang. At inutos niya sa isang tauhan noon na alokin nito ng magiging bagong tirahan. Dahil kung di niya yun ginawa, hindi sila magkakabalikan pang muli ni Isabel. At masasabi niyang worth it ang lahat ng ginawa niya noon. Dahil nagkaroon sila ng second chance na magkasama habang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Evelyn Olandesca, Gregorio Dugilio, Anita Hernandez, Tin Sanchez, Lindo Moran, Avelina Bores, Herowina Aquino, Ping Tebes, Agotsa Balaba, Emeruth Piniro, Josephine Tariela, Techi Pacardo, Annalyn Cruz, Lucia Evangelista, Ginalyn Mahayag, at Rizalina Salvan. Maraming salamat po sa inyong lahat.